Ang kalikasan ay naging patas, ngunit ang mga resulta ay lubos na hindi naging makatarungan. Sa isang taglamig kung saan sabay-sabay na nagyelo ang buong mundo, ang Estados Unidos, Europa, Tsina at Timog Korea ay lahat na paralisa. Subalit, sa mapa ng satellite, may isang lupain na tahimik na humihinga. Ito ba'y nagkataon lamang? O mayroon bang isang istruktura na hindi pa natin nalalaman? Ngayon, ating susuriin ng mahinahon ang dahilan sa likod nito. Saglit lang po, kung hindi ka pa nakasubscribe at nag-like, mangyaring maglaan ng 1 segundo para gawin ito. Bakit sa Pilipinas lang hindi tumunog ang alas 4 ng madaling araw na emergency alarm? Ako'y napabalikwas mula sa aking kama at binuksan ang aking laptop. Ang bumungad sa screen ay isang pulang alerto. Ang buong sistema ng kuryente sa silangang bahagi ng Amerika ay paralisado. Ang sistema ng tren sa Europa ay ganap na tumigil at idineklara ang state of emergency sa Beijing, Tsina at Seoul, Timog Korea. Ano ito? Ako ay isang disaster analyst. Sa loob ng 15 taon, binasa ko ang mga sakuna sa klima sa buong mundo sa pamamagitan ng mga numero. Ako ay isang taong humuhusga sa pamamagitan ng datos, hindi ng emosyon. Ngunit iba ngayon. Hindi ako makapaniwala sa mga numerong nakalatag sa aking screen. Texas $45, Paris $35, Beijing $5. Binuksan ko ang CNN. Ang Times Square sa New York ay naging isang malaking bloke ng yelo. Sa harap ng Big Ben sa London, may 5 metrong taas ng niebe. Ang plaza sa harap ng Seoul Station ay lubusang natabunan. Isang reporter ang sumisigaw na parang nasisiraan ng bait. Hindi po ito isang malamig na bugso na dumarating minsan sa 100 taon. Ito ay isang sakuna na maaaring dumating o hindi kahit minsan sa 1,000 taon. Agad kong binuksan ang satellite map. Ang kontinente ng Hilagang Amerika ay nagniningning sa kaputian. Ganoon din ang Europa. Tsina, Timog Korea, Russia, ang buong Hilagang Hemisperyo ay nababalot ng niebe at yelo at doon iyon. Ang kamay ko na nag-zoom in sa mapa ay biglang huminto. Pinalaki ko ang silangang Asya, ngunit mayroong kakaiba. Puti ang Tsina, puti rin ang Timog Korea, at puti rin ang Russia, ngunit may isang lugar na naiiba. Ito ang kapuluan ng Pilipinas. Habang ang lahat ng mga karatig bansa ay nasa gitna ng sakuna, tanging ang Pilipinas lamang ang ligtas. Maynila, $5, Cebu, $3, Davao, $7, nasa normal na saklaw pa rin. Ang paggamit ng kuryente ay karaniwan at ang sistema ng transportasyon ay normal na gumagana. Ano ito? 3 beses kong sinuri ang datos. Maari kayang may mali sa satellite? Nagkaroon kaya ng problema sa signal? Hindi. Lahat ng numero ay wasto. Temperatura, dami ng niebe, bilis ng hangin, halumigmig, tanging ang Pilipinas lamang ang isang ganap na exception. Ito ay imposible. Ang mga natural na sakuna ay hindi namimili ng hangganan. Kung tatamaan ng isang super typhoon ang Vietnam, apektado rin ang Pilipinas. Kung dadaan ang isang malakas na habagat, magiging maulap din ang kalangitan ng Maynila. Ngunit iba ngayon. Kahit na ang mga kalapit na bansa ay nasa matinding krisis, ang Pilipinas ay payapa. Alas 6 ng umaga, tumawag ang kasamahan kong si Mark. Nakita mo ba? Ang Pilipinas. Nakita ko. Kakaiba, hindi ba? Siguro sinuwerte lang sila. Sa susunod na bugso ng lamig, tiyak na tatamaan din ang Pilipinas. Ibinaba ko ang telepono, ngunit hindi ako kumbinsido. Sa 15 taon kong pagsusuri sa mga sakuna, alam kong hindi ganoon kabait ang kalikasan. Hindi maaaring maging ganito kaperpekto ang isang pagkakataon. Umupo ako sa harap ng aking mesa at patuloy na tinitigan ang mga larawan mula sa satellite. Sa gitna ng mga kontinenteng nababalot ng niebe, isang maliit na kapuluan ang tanging buhay at humihinga. Ito ay tahimik, tulad ng mata ng isang bagyo. Hindi ito pagkakataon. Mayroong isang bagay, tiyak na may isang istruktura na hindi pa natin nalalaman. Isinara ko ang aking laptop at nagpasya. Kailangan kong pumunta doon mismo. Naisip ko na hindi ko mahahanap ang sagot sa tanong na ito hanggat hindi ko nakikita ang lugar mismo, hindi lamang ang mga numero. Hindi ako makakagawa ng ibang trabaho hanggang sa masagot ito. Bakit tanging ang Pilipinas lang ang nakaligtas? Ang tanong na ito ang simula ng lahat. Kaya't tumayo ako mula sa aking mesa at nagtungo sa lugar na iyon. Ang unang impresyon ko paglapag sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay ang pagiging ordinaryo nito.
Sa nakalipas na 10 taon, nakapunta na ako sa 12 mga lugar ng sakuna. Mayroong kakaibang amoy ang isang lugar ng sakuna. Tensyon, kaguluhan, takot iba ang hangin. Ngunit iba ang Maynila. Paglabas ko ng airport, humampas sa aking mukha ang malamig na hangin. 57. Malamig, ngunit hindi ito ang temperatura ng isang sakuna. Nakapila ang mga taxi at ang mga tao ay naglalakad na parang ordinaryong araw. Tinanong ako ng taxi driver, "Saan po tayo, sir?" "Mula po sa Amerika." Grabe daw po ang sitwasyon doon ngayon ano. Pero dito, ayos naman po kami. Sanay na po kami sa lamig kapag bare months na. Walang niebe sa mga kalsada at maliwanag ang mga ilaw sa kalye. Hindi ito isang lungsod na nakaranas ng sakuna. Nakipagkita ako kay Director Cruz ng PAGASA Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ang isang buong pader ng kanyang opisina ay puno ng mga monitor. Ano po ang dahilan kung bakit ligtas ang Pilipinas habang ang lahat ng karatig bansa ay nasa gitna ng sakuna? Mahinahon na sinabi ni Director Cruz, "Iba po ang ihip ng hangin sa pagkakataong ito." Ang hangin po? Opo. Ang direksyon ng amihan, ang hanging hilagang silangan ay bahagyang naiiba kumpara sa mga nakaraang taon. Iyon po ang naging mapagpasya. Nagsulat ako sa aking notebook. Ngunit sa totoo lang, hindi ako kumbinsido. Magkakaroon ba ng ganito kalaking pagkakaiba dahil lang sa direksyon ng hangin? Ngunit may kakaiba sa ekspresyon ni Director Cruz. Tila may gusto pa siyang sabihin ngunit nag-aatubili. May iba pa po bang dahilan? Nag-alinlangan siya bago magsalita. Sa totoo lang, dahil din po ito sa aming heograpiya. Sa kanluran, naroon ang West Philippine Sea, sa silangan naman ang karagatang Pasipiko. At sa gitna, bumabagtas ang mahabang bulubundukin ng Sierra Madre. Ito po ang nagsisilbing panangga. Minarkahan ko ng bituin ang aking notes. Ito ay isang mahalagang pahiwatig. Lumabas ako sa mga lansangan. 6:00 ng gabi, oras ng uwian. Ang mga tao ay nagsisilabasan mula sa MRT. Maliwanag ang mga convenience store at umuusok ang mga restaurant. Ang sakuna ay laging nagsisimula sa ingay. Mga sirena, sigawan, galit. Ngunit dito, kaayusan ang nanaig. Bumili ako ng siopaw sa isang 7-Eleven at tumingala sa langit. Nakikita ko ang mga bituin. 100 kilometro lamang ang layo. Sa kalangitan ng Taiwan, tiyak na nagbabanta na ang mga ulap ng niebe. Patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan ang mga salita ni Director Cruz. Iba po ang ihip ng hangin. Pagbalik sa hotel, binuksan ko ang aking laptop. Mga agos ng dagat, impormasyon sa heograpiya, mga pattern ng hangin. Isa-isa kong binuksan ang mga file at sinimulan ang pagsusuri. May nagsimulang luminaw sa akin. Napakabagal at maingat. Parehong latitude. Halos magkapareho ang New York at Maynila sa latitude. Ang Seoul ay halos nasa parehong linya ng Hilagang Luzon. Ngunit ang mga resulta ay ganap na magkaiba. Sa aking silid sa hotel, binuksan ko ang 3 screen ng sabay-sabay. Isang live camera mula sa Times Square ng New York, isang broadcast ng KBS mula sa Timog Korea, at isang CCTV feed mula sa BGC sa Taguig. 2:00 ng madaling araw. Ang Times Square sa New York ay isang impyerno. Ang niebe ay mas mataas pa sa mga tao at lahat ng electronic billboard ay patay. Ang temperatura, 45, baglisa, mas malala pa sa Seoul. 4 na metrong taas ng niebe ang bumagsak sa plaza sa harap ng Seoul Station. Ang mga tren ay ganap na huminto at ang mga tao ay natrap sa loob ng istasyon. Nanginginig ang boses ng announcer ng KBS. Ito ay isang digmaan laban sa niebe. At ang mga kalye ng Bonifacio Global City ay tahimik. Maliwanag ang mga ilaw sa kalsada at nililinis ng mga street sweeper ang mga daan. Paminsan-minsan, nakikita ang liwanag ng mga dumadaang taxi. 3 lungsod, iisang oras. Temperatura, New York, 45 degrees. Seoul, 38 degrees. Maynila, 8 degrees. Halos 40 dodge ang pagkakaiba. Ito ay isang ganap na ibang mundo. 7:00 ng umaga. Lumabas ako. Papasok na sa trabaho ang mga tao. Ang kanilang mga hakbang papasok sa istasyon ng MRT ay kalmado. Isang babae ang nakikipag-usap sa kanyang cellphone. "Oo, papasok na ako sa trabaho. Walang problema dito. Grabe daw talaga ang nangyayari sa Korea, no? Tayo, okay lang." Nagpunta ako sa data room ng PAGASA. Inilabas ni Director Cruz ang mga datos mula sa nakaraan. "Tingnan ninyo po ito.
Dumarating din po ang matinding lamig sa Pilipinas, pero mas maikli ang itinatagal. Gaano po katagal? Pinakamatagal na po ang 3 hanggang 4 na araw. Bihira pong lumagpas ng 1 linggo. Kumusta naman po sa Timog Korea? Sa Korea po, minsan tumatagal ng 1 buwan. Ang mga graph ay malinaw. Ang Pilipinas ay nakakaranas ng maikli ngunit matinding bugso ng lamig. Ang Timog Korea ay nakakaranas ng mahaba at patuloy na lamig. Parehong taglamig, ngunit ganap na magkaibang sakuna. Inilatag ni Director Cruz ang isang mapa. Ang malamig na hangin ay bumababa mula sa Siberia. Dito, nahahati ito sa 2. Ang isa ay papunta sa loob ng China at ang isa ay papunta sa direksyon ng Korea. Tayo po ay nasa gitna nila. Ang salitang gitna ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Habang kumakain ng kanin at adobo sa isang karinderya, nanood ako ng CNN. Iniulat na ang Busan ay ganap na na-isolate. Tinanong ng anchor, parehong nasa Asia, bakit ligtas ang Pilipinas? Sumagot ang isang eksperto, sinuwerte lang po sila. Sa pagkakataong ito, lumihis ang hangin. Umiling ako, hindi ito swerte. Ito ay istruktura. Buong hapon akong naglakad-lakad sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Saan man ako magpunta, normal ang takbo ng lungsod. Ang mga tao ay namimili, nagkakape, at nabubuhay sa kanilang pang-araw-araw. Isang estudyante sa kolehiyo ang nakikipag-usap sa kanyang kaibigan. Pre, grabe daw talaga sa Korea. Ang swerte talaga natin, no? Hindi yan swerte. Ganito talaga sa bansa natin. Swerte ba ito? O istruktura? Nag-isip ako. Gabi na nang bumalik ako sa hotel at sinimulang isulat ang aking ulat. Isang taglamig, magkaibang kapalaran. Ang Pilipinas ay namamahala sa sakuna. Tila ito ay nasa ilalim ng kanilang kontrol, hindi isang sakuna, hindi ito swerte. Sa totoo lang, kalahati akong naniniwala at kalahati akong nag-aalinlangan, masyadong perpekto. Ang katotohanang ligtas lamang ang Pilipinas habang ang lahat ng karatig bansa ay bumabagsak ay isang statistical anomaly. Isang bagay ang natutunan ko sa loob ng 15 taon. Ang kalikasan ay walang pinipiling exception. Nagkaroon ako ng video conference kasama ang mga kasamahan ko sa Europa. Nagtanong si Peter mula sa London, talaga bang naniniwala ka na espesyal ang Pilipinas? Ayon sa datos, oo. Tumawa si Sophie. Baka pansamantalang penomenon lang yan. Sa susunod na linggo, baka pati ang Pilipinas ay tamaan na rin. Sumang-ayon si Hans. Baka naman sadyang malala lang talaga ang sitwasyon sa Korea, hindi dahil espesyal ang Pilipinas. Hindi ako sumagot. Hindi ko kasi masigurado kung mali sila. Matapos ang pulong muli kong tiningnan ang datos. Sa pagkakataong ito, nagpasya akong mas palalimin pa ang pagsisiyasat. Sinimulan ko sa mga agos ng dagat. Ang Kuroshio Current ay umaakyat pahilaga sa baybayin ng Pilipinas. Kapag ang mainit na tubig dagat ay sumalubong sa malamig na hangin, nagkakaroon ng napakalaking water vapor. Ito ang nagiging mga ulap ng niebe. Ngunit iba sa West Philippine Sea, mababaw ito at hindi kayang mag-imbak ng init. Ang mababaw na dagat ay hindi makaipon ng enerhiya, kaya't mabilis itong lumalamig sa taglamig. Kapag dumating ang malamig na hangin, mabilis ding lumalamig ang tubig dagat. Kaunti lamang ang nabubuong water vapor. Sa kabilang banda, ang Philippine Sea, lalo na malapit sa Philippine Trench, ay malalim. Ang malalim na dagat ay isang imbakan ng init. Kahit sa taglamig, mataas ang temperatura sa ibabaw nito. Kapag ang malamig na hangin mula sa Siberia ay sumalubong sa Philippine Sea, bigla ang sumisingaw ang napakaraming water vapor. Sunod kong sinuri ang direksyon ng hangin. Ang hanging hilagang kanluran na bumababa mula sa Siberia ay tumatawid sa libu-libong kilometro ng kalupaan ng China. Nawawalan ito ng halumigmig at nauubusan ng enerhiya. Pagdating nito sa West Philippine Sea, isa na itong pagod na hangin. Samantala, iba ang hangin na patungo sa Korea. Iniiwasan nito ang mga bulubundukin ng Pilipinas at sa ibabaw ng mainit na katubigan ng dagat ng Japan, muli itong lumalakas. Nagsimulang magtugma ang mga datos, ngunit may mga tanong pa rin. Ito ba talaga ay isang pagkakaiba sa istruktura o isang pagkakataon lamang para sa taong ito? Nagpunta ako sa UP Marine Science Institute. Nakilala ko si Dr. Santos, isang babaeng nasa kalagitnaan ng kanyang ika-60 taon na may buhok na puti. Iniisip mo ba na espesyal ang aming bansa? Naging tapat ako.
Hindi pa po ako sigurado. Ngumiti ang doktora. Mabuti. Yan. Tama lang na mag-alinlangan. Inilabas niya ang isang makapal na ulat. Ito ang climate pattern ng Silangang Asya sa nakalipas na 10 taon. Isang comparative analysis ng Pilipinas, Tsina at Timog Korea. Tiningnan ko ang mga graph. Tagal ng matinding lamig. Pilipinas, average na 4.3 araw. Timog Korea, 14.7 araw. Hilagang Tsina, 21.2 araw. Higit sa 3 beses ang pagkakaiba. Paano naman po ang dalas ng pag-ulan ng niyebe? Sa Pilipinas, halos wala sa mga lungsod. Sa Timog Korea, average na 32.7 beses sa mga apektadong lungsod. Malaki ang agwat, sinabi ng doktora. Hindi po ito isang penomenon na para sa taong ito lamang. Ito ay isang pagkakaiba sa istruktura. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Malinaw ang datos. Ngunit bakit walang sinuman ang nakapansin dito? Dahil wala pong interes. Kung walang sakuna, hindi ito nagiging balita. Dahil laging tahimik ang Pilipinas, hindi ito nabibigyan ng pansin. Nananghalian kami sa kantina ng universidad. Nag-uusap ang mga batang mananaliksik sa kabilang mesa. Ma'am, grabe daw ang inggit ng foreign media sa bansa natin. Natural lang yan. Grabe ang sitwasyon sa Korea ngayon. Pero hindi naman tayo may ginawang espesyal para maging ganito, di ba? Hindi, yun mismo ang espesyal. Ang kalikasan ang nagpoprotekta sa atin. Ang kalikasan ang nagpoprotekta. Nanatili sa aking isipan ang mga salitang iyon. Hapon na nang muli kaming magkita ng doktora. Doktora, ito po ba ay isang pagkakataon lamang ng kalikasan o isang heograpikal na katiyakan? Dahan-dahang sumagot ang doktora. Pareho po, ang heograpiya ay isang katiyakan, ngunit ang pagkakaroon ng ganitong heograpiya ay isang pagkakataon. Masuwerte lang po tayo na nasa magandang lugar. Suwerte at istruktura. Malabo ang hangganan sa pagitan ng dalawa, ngunit ang aking mga pag-aalinlangan ay nagiging isang matibay na paniniwala na ngayon. Ang heograpiya bilang sandata. Ang mapagpasyang sandali ay dumating sa 3 araw. Nagpunta ako sa National Mapping and Resource Information Authority, NAMRIA, upang makuha ang datos ng HIDDSing submarine topography ng Karagatang Pasipiko at ng West Philippine Sea. Ipinakita sa akin ng isang empleyado ang isang 3D na mapa sa isang malaking monitor. Napanganga ako sa nakita kong dagat sa screen. Talagang mababaw ang West Philippine Sea, average na lalim, 44 metro. Sa kabilang banda, ang Philippine Sea, lalo na ang Philippine Trench, ay may average na lalim na mahigit 4,000 metro at ang pinakamalalim na bahagi ay halos 11,000 metro. Ipinaliwanag ng empleyado. Ang West Philippine Sea po ay halos isang malaking lawa lang. Dahil mababaw, hindi ito makapag-imbak ng init, kaya't mabilis itong lumalamig sa taglamig. Kapag dumating ang malamig na hangin, mabilis ding lumalamig ang tubig dagat. Kaunti lamang ang nabubuong water vapor. Sa kabaligtaran, ang Philippine Sea ay isang malaking imbakan ng init. Kahit sa taglamig, mataas ang temperatura sa ibabaw nito. Kapag ang malamig na hangin mula sa Siberia ay tumawid sa Karagatang Pasipiko at sumalubong sa mainit na tubig dito, bigla ang sumisingaw ang napakaraming water vapor. Pinalaki ko ang screen. May isang pulang linya na iginuhit sa baybayin ng Silangang Pilipinas. Ano po ito? Iyan po ang Kuroshio Current, ang mainit na agos na patuloy na umaakyat pahilaga. Sa sandaling iyon, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso ng puzzle. Ang malamig na hangin mula sa Siberia ay dumarating mula sa kanluran. Nawawalan ito ng lakas habang tinatawid ang libu-libong kilometro ng kalupaan ng China. Mas lalo pa itong humihina habang tinatawid ang mababaw na West Philippine Sea. Pagdating nito sa kapuluan ng Pilipinas, isa na itong pagod na hangin. Ngunit ganap na iba ang nangyayari sa silangang bahagi. Ang malamig na hangin na naglalakbay sa ibabaw ng Pasipiko ay hinaharangan ng mahabang bulubundukin ng Sierra Madre. Isang higanteng pader na may average na taas na higit sa 1,000 metro. Hindi kayang lampasan ng hangin ang pader na iyon at napipilitang umikot sa baybayin at doon nito masasalubong ang Philippine Sea. Malalim at mainit na Philippine Sea. Sa sandali ng pagbangga ng malamig na hangin at mainit na dagat, isang napakalaking dami ng water vapor ang umaakyat sa himpapawid. Ito ang nagiging mga ulap ng niebe na nagtutungo patungo sa Korea at Japan. Ipinakita sa akin ng empleyado ang isang simulation video.
Tingnan ninyo, sa kapuluan ng Pilipinas, nahahati ang hangin sa dalawa. Sa screen, ang malamig na hangin ay gumapang palapit sa Pilipinas. Mahina ang nasa kanlurang bahagi, habang ang hangin na umiikot sa silangang bahagi ay malakas at biglang lumalaki sa ibabaw ng Philippine Sea. Hindi ito pagkakataon. Ito ay isang perpektong istruktura. Bumalik ako sa Pag-asa. Inilatag ni Director Cruz ang isang topographical map ng Pilipinas. Ang Sierra Madre po ang aming kalasag. May average na taas itong 1,100 metro. Hinaharangan nito ang malamig na hangin. Paano naman po ang mga lugar tulad ng Cagayan Valley? Maaring magkaroon ng kaunting epekto doon dahil nasa likod sila ng Cordillera, ngunit dahil kaunti ang populasyon, hindi malaki ang pinsala. Tinitigan ko ang mapa ng matagal. Maynila, Cebu, Davao, lahat ng pangunahing lungsod ay nasa panig na protektado ng mga bulubundukin. Hindi naman po ito sinadya, hindi ba? Siyempre po, paano malalaman ng aming mga ninuno? Nagtayo lang sila ng mga pamayanan sa mga lugar na madaling panirahan. Ngunit ang kinalabasan po ay ito ang pinakamainam na lokasyon. Heograpiya, agos ng dagat, mga bulubundukin, apat na elemento ang perpektong nagtutugma. Pagbalik sa hotel, isinulat ko ang aking ulat. Pinalitan ko ang pamagat. Pagsusuri sa istruktura ng kaligtasan. Batay sa heograpiya ng kapuluan ng Pilipinas. Ang unang pangungusap ko ay nagsimula ng ganito. Ang Pilipinas ay armado ng isang sandata na tinatawag na heograpiya. Hindi ito sinadya, ngunit ito ay isang perpektong kalasag na nilikha ng kalikasan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa di kalayuan, kumikinang ang mga ilaw. Hindi lamang mga tao ang nagpoprotekta sa lungsod na ito. Ang mga bundok at dagat, ang hangin at agos, lahat ay gumagana bilang isang sistema. Lampas 3:00 na ng madaling araw nang matapos ko ang ulat. 35 pahina. Isinulat ko ang huling pangungusap. Hindi ito swerte. Ito ay isang katiyakan na nilikha ng heograpiya. Ang kapuluan ng Pilipinas ay isang ligtas na sona na idinisenyo ng kalikasan. Sa wakas, natagpuan ko ang sagot. Bakit tanging ang Pilipinas lang ang nakaligtas? Dahil sa heograpiya nito. Ang mababaw na West Philippine Sea, ang mataas na pader ng Sierra Madre, ang malalim na Philippine Sea, isang perpektong kombinasyon na nilikha ng tatlong ito. Ito ay isang sandata. Hindi nakikita, ngunit napakalakas. Nagsimula ng magliwanag sa labas ng bintana. Ang mga reaksyon ng mga taong nakakita sa ulat ay magkakaiba. Ang mga kasamahan ko sa Europa ay may pag-aalinlangan. Nagpadala ng email si Peter mula sa London. Interesante ang iyong teorya, ngunit hindi ba't ito ay isang pagmamalabis? Ngunit si Dr. Robert mula sa U.S. National Weather Service ay personal na tumawag. Isang kamangha-manghang pagsusuri. May plano ka bang ipresenta ito sa isang kumperensya? Pinag-iisipan ko po. Huwag mo nang pag-isipan. Ito ay isang mahalagang tuklas. Talaga bang okay na i-publish ito? Baka may variable akong nakaligtaan. Sa sandaling iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Director Cruz. May oras po ba kayo ngayon? May gusto po akong ipakita sa inyo. 1 oras ang lumipas, nasa rooftop na kami. Tanaw ang buong Kalakhang, Maynila. Itinuro ni Director Cruz ang Hilaga. Ang mga bundok na nakikita ninyo roon, iyon po ang nagpoprotekta sa amin. Sa direksyon ng Hilaga, may mga matatarik na bundok. Sa kabila po niyan ay ang Hilagang Luzon. At mas sa hilaga pa ay ang Taiwan at Siberia. Ang malamig na hangin ay kailangang lampasan ang mga bundok na iyan bago makarating sa Maynila. Sa prosesong iyon, nawawalan ito ng lakas. Tumingin ako sa silangan. Iyan po ba ang Sierra Madre? Opo. Ang bulubunduking iyan ang humaharang sa malamig at basang hangin mula sa Pasipiko. Kumuha ako ng litrato gamit ang aking kamera. Gusto kong tandaan ang tanawing ito. Noong una po, nag-aalinlangan kayo, hindi ba? Sabi ni Director Cruz na may ngiti. Opo, sa totoo lang. Ngayon po, sigurado na ako. Nasa isang napaka-espesyal na lugar po talaga kami. Nang gabing iyon, pinalitan ko ang pamagat ng aking ulat sa huling pagkakataon, ang siyentipikong pagsusuri sa istruktura ng kaligtasan, batay sa heograpiya ng kapuluan ng Pilipinas. Hindi ito isang haka-haka. Ito ay isang objektibong katotohanan. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Dr. Santos. Ipinakita ko sa kanya ang pinal na ulat. Doktora, tama po ba ang aking pagsusuri? Dahan-dahan niyang binasa ang ulat.
Tumagal ito ng mga 10 minuto. Isinara niya ang huling pahina at tumango. Wasto. Wala nang mas wastong pagsusuri pa kaysa rito. Hindi po ba ito isang pagmamalabis? Hindi. Sa katunayan, masyado pa ngang mahinahon ang iyong pagkakasabi. Naramdaman kong uminit ang aking dibdib. Bilang isang analyst na may 15 taong karanasan, ngayon lang ako naging ganito kasigurado. Doktora, ito po ba ay isang katotohanang alam ng lahat ng Pilipino? Umiling ang doktora. Karamihan po ay hindi. Iniisip lang nila na masuwerte kami. Hindi po ba dapat nilang malaman? Dapat po. Ngunit kailangang maging maingat. Hindi tayo dapat maging mayabang. Hapon na nang maglakad-lakad ako sa Bonifacio High Street. Ang mga tao ay naglalakad na may dalang mga shopping bag. Puno ng mga customer ang mga cafe. Payapa. Isang dayuhang turista ang nagtanong sa kanyang Pilipinong tour guide. Grabe daw ang sitwasyon sa ibang bansa. Bakit dito napaka-okay? Ngumiti ang guide at sumagot. Sanay na po kami sa ganitong panahon. Sa isip ko, hindi lang yan. Biniyayaan kayo ng inyong heograpiya. Sa hapunan, kumain kami ni Director Cruz sa isang Filipino restaurant. Unang beses niyo po ba sa isang ganitong kainan? Hindi. Marami ring Filipino restaurant sa New York. Iba po ang lasa, di ba? Ganap na iba. Mas masarap dito. Binigyan ko ng isang basong San Miguel beer si Director Cruz. Ang ulat ninyo, sir, ay talagang napakaganda. Salamat po. Sa totoo lang, noong una ay nag-aalinlangan ako. Ngayon po, hinahangaan ko kayo. Nagulat ang itsura ni Director Cruz. Hinahangaan? Opo, ang Pilipinas, nang hindi sinasadya, ay perpektong namumuhay kasama ang kalikasan at tahimik ninyong ginagamit iyon. Nakatira lang naman po kami dito. Iyon po mismo ang kahanga-hanga. Nag-cheers kami gamit ang aming mga baso ng beer. Pagbalik sa hotel, ginawa ko ang huling pagsusuri. Nagpasya akong isumite ang ulat sa International Meteorological Society. Bago ko pinindot ang submit button, huminto ako saglit. Talaga bang okay na ito? Ngunit ang aking kamay ay kusa ng gumalaw. Click, ipinadala ang ulat. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay nagniningning pa rin. Sa wakas, buong puso kong tinanggap. Espesyal ang Pilipinas. Pinoprotektahan nito ang sarili gamit ang isang hindi nakikitang sandata na tinatawag na heograpiya. Hindi ito isang kuwento. Ito ay agham. Ang tunay na dahilan ng inggit. 2 araw matapos mailathala ang ulat, sumabog ang mga reaksyon. Unang kumilos ang media sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya. Ang front page ng Bangkok Post ay naglathala ng aking ulat. Ang pamagat ay nakakapukaw. Ang dahilan kung bakit. Tanging ang Pilipinas ang ligtas. Isang pribilehiyo ng heograpiya. Ganoon din sa Vietnam. Naglabas ng special feature ang Tuoy Tre. Bakit tayo nagdurusa habang sila'y nakaligtas? Sa aking silid sa hotel, habang sinusuri ang mga ulat mula sa iba't ibang bansa, napabuntong hininga ako. Ang ginawa ko ay isang siyentipikong pagsusuri, ngunit ito ay nagiging isang emosyonal na debate. Ang mga komento mula sa mga internet user sa mga apektadong bansa ay mababangis, hindi makatarungan. Magkakapitbahay lang tayo. Bakit kami lang ang kailangang magdusa ng ganito? Sinuwerte lang ang Pilipinas. Hindi yan galing. Katulad din sa iba. Hindi ba't nagsilbi kaming panangga? Nakaligtas lang ang Pilipinas dahil sa amin. Naiintindihan ko sila. Ang galit at pagkadismaya ng mga taong nakaranas ng sakuna. Kailangang may pagbuntunan ng emosyong iyon at ang tanging ligtas na bansa, ang Pilipinas, ang naging target. Tumawag si Director Cruz. Sir, nakita niyo po ba ang reaksyon ng foreign media? Opo, mas malala pa sa inaasahan ko. Dose-dosenang mga reporter mula sa mga karatig bansa ang humihiling ng interview. Ano po ang dapat nating gawin? Sabihin niyo lang po ang katotohanan. Huwag po kayong sasagot ng may emosyon. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Payapa pa rin ang Maynila. Ang mga tao ay papasok sa trabaho. Ang mga bata ay papasok sa eskwela. Ang kapayapaang ito ay inggit para sa ilan at galit para sa iba. Hapon na nang magkaroon ako ng video interview sa isang malaking news network mula sa Thailand. Matapang na nagtanong ang anchor. Ayon po sa inyong ulat, ang aming bansa ay dehado sa istruktura. Hindi po ba ito malulunasan? Mahirap po itong malunasan. Ngunit maaari po kayong maghanda. Paano po? Pagpapalakas ng infrastruktura, early warning systems,
pagtatayo ng mga sistema ng paglikas. Hindi man natin mababago ang kalikasan, maaari tayong maging handa. Kung gayon, ibig sabihin po ba ay hindi na kailangang gumawa ng anuman ang Pilipinas? Hindi po. Kailangan din maghanda ng Pilipinas. Ngunit nasa mas paborableng posisyon lamang sila kumpara sa iba. Pagkatapos ng interview, personal akong kinontak ng producer. Sa totoo lang po, mahirap tanggapin ito para sa aming mga mamamayan. Malaki po ang galit nila kung bakit kami lang ang nakakaranas nito. Naiintindihan ko po, ngunit ito ay agham. Hindi ito mababago ng emosyon. Alam ko po, pero masakit pa rin po. Wala akong masabi sa mga salitang iyon. Nang gabi, in-interview rin ako ng CCTV mula sa Tsina. Agresibong nagtanong ang reporter, hindi ba't ligtas lang ang Pilipinas dahil ang kalupaan ng Tsina ang humaharang sa malamig na hangin? Hindi ba't ito ay isang uri ng free ride? Iyan po ay isang maling pagkaintindi. Totoo pong humihina ang hangin dahil sa pagtawid nito sa kalupaan ng Tsina, ngunit ito ay isang natural na phenomenon, hindi ito sinadya ng sinuman. Ngunit sa huli, hindi ba't ang Tsina ang napinsala at ang Pilipinas ang nakinabang? Hindi po natin masusukat ang pakinabang at pinsala sa isang natural na sakuna. Magkaiba lang po ang lokasyon. Napabuntong hininga ako matapos ang interview. Hindi ito ang resulta na gusto ko. Gabi na nang bisitahin ako ni Dr. Santos sa hotel. Mukha siyang nag-aalala. Dahil po sa inyo, lumaki ang kontrobersya. Paumanhin po. Hindi. Hindi ninyo po ito kasalanan. Emosyonal lang po talagang nagre-react ang mga tao. Inggit po ba o galit? Nag-isip sandali ang doktora bago sumagot. Pareho po. Ang inggit na naging galit. Tumango ako. Isang tumpak na pagsusuri. Naalala ko ang mga salitang narinig ko sa simula. Iba po ang ihip ng hangin. Ang maikling pangungusap na sinabi ni Director Cruz noong una kaming magkita. Ngayon, kaya ko nang ipaliwanag ng perpekto ang kahulugan niyon. Hindi ang ihip ng hangin ang naiiba. Ang posisyon na tumatanggap ng hangin ang naiiba. Ang mababaw na West Philippine Sea, ang mataas na pader ng Sierra Madre, ang malalim na Philippine Sea, lahat ng iyon ay nagpoprotekta sa Pilipinas. Ngunit ang katotohanan iyon ay hindi isang aliw, kundi isang sugat para sa iba. Sinabi ng doktora, mag-ingat po kayo. May mga tao sa foreign media na inaakusahan kayong pro-Philippines. Pro-Philippines? Isa lang po akong siyentipiko. Alam ko po. Ngunit hindi po ganyan ang tingin ng mga taong pinangungunahan ng emosyon. Binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang social media. Totoo nga, may ilang mga taong umaatake sa akin. Bayaran ng gobyerno ng Pilipinas ang doktor na yan. Hindi objektibo, isang panig na pagsusuri. Nakakainis at kasabay nito'y nakakalungkot. Kahit na ang siyentipikong katotohanan ay walang lakas sa harap ng emosyon, inalo ako ng doktora. Huwag niyo na lang po silang pansinin. Sa paglipas ng panahon, maiintindihan din nila. Sa tingin niyo po? Opo. Ang katotohanan ay laging lumalabas sa huli. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga ilaw ng Maynila. Alam kaya ng mga mamamayan sa ibaba ang tungkol sa kontrobersyang ito? Marahil hindi. Nabubuhay lang sila sa isang ordinaryong araw. Hindi nila alam na iyon ay isang biyaya. Ngayon, alam ko na ang tunay na dahilan ng inggit. Ito ay ang kawalan ng magawa sa harap ng isang katotohanang ayaw mong tanggapin. Desisyon. Gabi bago ang aking pag-uwi. Habang nag-iimpake, binalikan ko ang nakalipas na linggo. Noong dumating ako sa NAIA, wala pa akong kasiguraduhan. Ngunit ngayon, iba na. Talagang espesyal ang Pilipinas. Pinoprotektahan nito ang sarili gamit ang isang hindi nakikitang kalasag na tinatawag na heograpiya. 2:00 ng madaling araw. Hindi ako makatulog kaya't binuksan ko ang aking laptop. Huli kong sinuri ang datos mula sa satellite. Ang mga kalapit na bansa sa Timog Silangang Asya ay nagyeyelo pa rin. Ang Bangkok ay 40°, ang Hanoi ay 38°, at ang Maynila 6°, maaraw. Naisip kong kailangan kong ipaalam sa mundo ang pagkakaibang ito. Kailangan kong ipakita na kahit hindi natin mapipigilan ang sakuna, maaari nating bawasan ang pinsala. 7:00 ng umaga, hinatid ako ni Director Cruz sa airport. Sa loob ng sasakyan, nagtanong siya, "Sir, ano po ang plano ninyo pag-uwi?" Ibabahagi ko po ang pagsusuring ito. Iprepresenta ko ito sa mga komperensya, isusulat sa mga journal, at gagawa rin ako ng ulat para sa gobyerno. Malaki po sigurong pagtutol ang haharapin ninyo. Alam ko po.
Pero kailangan ko itong gawin, sinabi ni Director Cruz. Salamat po sa inyo, sir. Natuto rin kami kung gaano kami kasuwerte sa aming posisyon. Sa entrance ng airport, nagkamayan kami. Bumalik po kayo. Sana sa susunod, sa tag-araw naman kayo pumunta. Tiyak po. Bago sumakay ng eroplano, nagpadala ako ng huling mensahe kay Dr. Santos. Maraming salamat po sa 1 linggo. Tiyak na tatapusin ko po ang pananaliksik na ito. Mabilis siyang sumagot. Mag-iingat po kayo. Ang inyong pananaliksik ay makakapagligtas ng maraming tao. Umalis ang eroplano. Sa labas ng bintana, nakita ko ang Maynila, ang mga matataas na gusali, ang Ilog Pasig, at sa di kalayuan, ang mga bulubundukin. Ang mga bundok na iyon ang nagpoprotekta sa lungsod na ito. Sa loob ng 12 oras na flight, patuloy kong binasa at inayos ang ulat. Hindi dapat magkamali. Pagdating sa San Francisco Airport, 12 ng mga mensahe ang bumungad sa aking cellphone. New York Times, Washington Post, BBC, CNN, lahat ay interesado sa aking ulat. Pagdating sa bahay, naligo ako at nagtimpla ng kape. Ang pamilyar kong tahanan. Ngunit parang may nagbago. Ako ang nagbago. 1 linggo na ang nakalipas, isa lamang akong analyst na gustong malutas ang isang palaisipan. Ngunit ngayon, isa na akong mananaliksik na may matibay na paniniwala. Binuksan ko ang aking laptop. May mensahe mula sa International Meteorological Society. Nais po naming imbitahan kayo na maging keynote speaker sa aming kumperensya sa susunod na buwan para ipresenta ang inyong papel. Bumilis ang tibok ng aking puso. Keynote speaker. Ito ang magiging pinakamahalagang sandali sa aking karera. Nagpadala ako ng email ng pagtanggap. Nang gabing iyon, sinimulan kong gawin ang aking presentasyon. Unang slide, isang ligtas na sona sa gitna ng sakuna, ang lihim ng kapuluan ng Pilipinas. Ikalawang slide, larawan mula sa satellite. Ang silangang Asya na nababalot ng niyebe at sa gitna nito ang nag-iisang buhay na kapuluan ng Pilipinas. Ikatlong slide, datos sa mababaw na West Philippine Sea. Ika-4 na slide, cross-section ng Sierra Madre. Ika-5 slide, sistema ng agos ng dagat sa Philippine Sea. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit. Nagtrabaho ako hanggang 4:00 ng madaling araw. Sa huling slide, isinulat ko ang conclusion. Ipinakita sa atin ng Pilipinas, kapag nagtagpo ang paghahanda at posisyon, maaaring pamahalaan ang sakuna. Ito ang aral na dapat nating matutunan. Inave ko ang file at sumandal sa aking upuan. Nagsimula ng magliwanag sa labas ng bintana, ang bukang liwayway ng San Francisco. Sa Pilipinas, marahil ay dapit hapon na. Tinawagan ko ang kasamahan kong si Mark. Hello, Mark. Ako ang keynote speaker sa kumperensya sa susunod na buwan. Congratulations. Anong tema? Pilipinas. Mapapatunayan ko kung bakit sila lang ang nakaligtas. Kaya mo? Kaya ko. Nasa akin ang lahat ng datos. Kung gayon, aabangan ko yan. Kinuha ko ang isang notebook mula sa drawer ng aking mesa. Puno ito ng mga sulat kamay na tala mula sa Pilipinas. Iba po ang ihip ng hangin. Director Cruz. Nasa magandang lugar po kami. Dr. Santos. Hindi swerte, kundi istruktura. Aking conclusion. Binuksan ko ang huling pahina. Ako'y babalik sa aking bansa at ibabahagi ang pagsusuring ito sa buong mundo. Na ipinakita ng Pilipinas na kahit hindi mapipigilan ang sakuna, maaaring bawasan ang pinsala sa pamamagitan ng istruktura. Binasa kong muli ang pangungusap na iyon at pinagtibay ang aking desisyon. Ito ay simula pa lamang. Mula ngayon, mas marami pa akong susuriing bansa, mas marami pang hahanaping istruktura ng kaligtasan. At balang araw, hindi na paghula sa sakuna ang pag-uusapan natin, kundi pag-iwas sa sakuna. Lubusan nang nagliwanag sa labas. Nagsimula na ang isang bagong araw, at ako rin ay magsisimula ng isang bagong kabanata. Ang video na ito ay isang nilalaman na binuo sa anyong kuwento batay sa mga kaso sa loob at labas ng bansa, mga pampublikong datos at mga istruktura at sa loobin na naipon sa larangan. Ang mga tauhan at ilang pag-unlad ng kaganapan ay kathang-isip lamang upang matulungan ang pag-unawa at paglubog sa kwento. Inaasahan na ang kuwentong ito ay magiging isang pagkakataon upang muling pagnilayan ang mga pagpili at saloobin ng lipunang Pilipino na hanggang sa huli ay tumupad sa kanilang mga responsibilidad,
kahit sa mga lugar na hindi nakikita. Kung naantig kayo sa video ngayong araw, malaking tulong po kung kayo ay mag-subscribe, mag-like at mag-iwan ng komento. Mula sa puso, maraming salamat po sa panonood hanggang sa huli.